Noong unang siglo ng simbahan ayon sa isang bersyon ng Traditio Apostolica, humaharap sa kanluran ang binibinyagan. Kanluran sapagkat dito lumulubog ang araw, sumasagisag sa kadiliman at kasamaan. Dudura ang binibinyagan sa dilim bilang pagtatakwil kay Satanas. Tila sinasabi niya kay Satanas, tapos na ang lahat sa atin. Tatalikod siya, tunay ngang metanoia at haharap sa silangan, kung saan naman sumisikat ang araw. Sabi ni San Ambrosio, tititigan ng binibinyagan si Kristo. Matapos nito, lulusong at lulublob ang binibinyagan sa tubig. Sa kanyang paglusong at paglublob, umaanib at nahuhubog ang binibinyagan sa pagkamatay at paglilibing kay Kristo. Kaya nga ang binyag ay libingan ng simbahan, the tomb of the church. Namamatay at inililibing tayo kasama ni Kristo sa binyag. Aahon naman mula sa tubig ang binibinyagan upang kasama ni Kristo'y nabubuhay na muli. Bagong buhay ang dulot ng binyag. Kaya nga ang binyag ay sinapupunan din ng simbahan. Sinapupunan at libingan, womb and tomb. Ayon sa panalangin ng pagbabasbas ng tubig ng binyag, ang tubig na ito ay tulad ng tubig ng sangnilikha na nilukuban ng Espiritu, the Spirit hovering over the waters of creation. Kaya nga't ang binyag ay binyag sa tubig at Espiritu Santo. Tulad din ng tubig ng baha nung panahon ni Noah na nagtapos sa pamamayani ng kasamaan at nagpasimula ng bagong henerasyon ng kabutihan. Tulad din ito ng tubig ng dagat na pula na nahawi upang makalaya sa pagkaalipin ng mga Israelita. Kasi sa binyag, pinalalaya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan at naglalakbay tayo patungo sa lupang pangako ng biyaya ng Diyos. Ang tubig ng binyag tulad din ng tubig na umagos mula sa tagiliran ni Jesus, sapagkat ang bawat binyagan ay nagiging kaanib ni Jesus. Kung paanong ang tubig sa pang-araw-araw na buhay ay nakakabuhay, naglilinis, nakakamatay din. Gayon din po ang tubig ng binyag. Mumabaling tayo sa ating pananagutan sa mundong ating tahanan, sa kapaligiran na yaman at pananagutan nating lahat. Kung paanong sa Ebanghelyo, dinalisay ni Jesus ang templo, dinadalisay din tayo ng tubig ng binyag. At tungkulin natin bilang mga katiwala ng sangnilikha na pangalagaan at sikaping dalisayin ang mundo nating tahanan. Ayon po sa Katisismo ng Simbahang Katoliko, ang pangangalaga sa ating kapaligiran ay pagpapahayag ng malasakit natin sa isa't isa at sa mga susunod na henerasyon upang matiyak ang maayos na kalidad ng buhay para sa lahat. May mga kapatid tayong kapuspalad na wala man Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ikatlong linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay ating Kura Paroko, Reverend Padre Benny Tuason. Tangi kong inaasahan ng Diyos na kaligtasan, pa ako'y pinakawalan sa bitag ng nakaumang pagkat ako'y kanyang mahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa unang pagbasa, maririnig natin ang 10 utos ng Diyos.
At sa ating pagtupad nito, nakatatagpo rin natin ang Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo na si Jesucristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Si Jesucristo ang kabuuan ng pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili sa tao. At sa Ebanghelyo din natin ay lilinisin ng Panginoon ng templo sa mga gumagawa ng kasamaan. Gayon din, ating sasariwain o itutuloy ang ating katekismo sa binyag at ang ating bibigyan daan ay ang ating o ang tubig na ibinubuhos sa atin. Kaya ngayon tayo magbibisik ng banal na tubig katulad ng ginagawa natin pag-unang linggo ng buwan bilang pagsasariwa ng ating binyag. Kaya mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sama nating makapangyarihan na marapatin niyang basbasan ang tubig na iwiwisik natin bilang pagunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu na ating tinanggap. Kaya, Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan, ang kalooban namin ay magkamit ng kadalisayan at ng iyong buhay na ibinibigay sa mga hinirang. Hinihiling namin na marapatin mong basbasan ang tubig na ito na ngayon ay nais naming mawisik sa aming katawan. Pagkaloob mong sariwain ito sa amin ang buhay na iyong binigay sa amin noong kami ay binyagan at ipagsanggalang nawa nito sa tanang kasamaan ang aming buong katauhan upang makadulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa ikapagkakamit namin ng kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So ngayon ay bibisikan kayo ng banal na tubig, iyuko ang inyong mga ulo, pagsisihan ng mga kasalanan, humingi ng awa at patawad sa Diyos. At dalisayin nawa tayo ng makapangyarihang Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat. Pagindapati nawa niya tayo na makapakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Tinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit at pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami ay lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humangos sa inyo sa pagkakaalipin.
Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa, o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati na ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin ng walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao'y bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng Panginoon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto sa maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito ay dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
Mga kapatid, ang mga Hudyo ay humingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral nami si Kristong ipinako sa krus, isang katustusan sa mga Hudyo at kaharangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakalang nilang kahalangan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga ngalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito, tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanyang tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, para lubos nating maunawaan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan natin ding malaman, base sa kasaysayan, ano ba yung kagawian ng mga nagtitinda at namamalit ng pera doon sa templo. In other words, bakit ba siya nagalit? Masama bang magtinda? Kailangan naman talaga yung mga paninda. Kasi ang mga Hudyo na nanggagaling sa ibang lugar na mag-aalay bilang kanilang pananagutan o responsibilidad, ayaw na nilang dalhin yung mga tupa at baka. Imagine niyo, magagaling sa ibang lugar tapos dadalhin nila yung mga baka, di ba? So ang gagawin nila, doon na lang bibili.
malapit sa templo ng kanilang iaalay. At the same time, ang prevailing o ang ginagamit noon na currency ay Roman coin, parang dollar, no? So kung pupunta ka sa isang lugar, kailangan mong ipalit ng shekel pag nandun ka sa Israel o kung ano yung kanilang currency bago ka makabili ng iyong i-offer. And what's wrong with foreign exchange, di ba? Nakakatulong nga sila dun sa nangyayari doon. Pero ayon sa kasaysayan, ayon sa testimonya, kaya nagalit ang Panginoong Yesus ay sinasamantala yung mga foreigner nitong mga namamalit ng pera at nagtitinda. Which we can still understand, because it's happening today, di ba? Anong ginagawa? Dahil nasa malayong lugar sila, magpapapalit ng Roman coin, kailangan nilang makabili. So nakita ng mga namamalit ng pera, yung need. Otherwise, if they don't have an exchange, they will not be able to buy yung offering. So anong ginagawa? Binababaan yung exchange. In other words, nilalamangan o ninanakawan itong mga foreigner. Hindi doon nagtapos. O naka-exchange na, nadaya na. Bibili ngayon. Tataasan naman doon ng mga nagtitinda ng kalapati, no, ng baka. Itataas naman nila yung presyo. Dahil, captured audience kayo, captured client. O sige, pag hindi ka bumili sa ganitong halaga, wala kang i-offer. And it's so important for the Jews na nanggaling pa sa ibang lugar, pupunta ron para mag-offer. So, yung namamalit ng pera, nanlalamang. Yung mga nagtitinda, nanlalamang din. Mga ganid, no? In other words. And this is what angered the Lord. Isa yon, actually, hindi lang yon. Pero it angered Him na dun mismo sa pook dasalan na kung saan ang Diyos ay nakakadaupang palad, ay nangyayari yung ganitong kasalanan. What's the other thing that angered the Lord? It is because yun ay pook dasalan. Alam nyo kasi, yung templo, meron doon sinasabi yung unang bahagi, yung pinakatampok na bahagi niya, yung sinasabing Holy of Holies. Nandun yung Ark of the Covenant o yung, kumbaga sa atin, nandun yung tabernacle. Parang ito, parang simbahan. Ang nakakapasok lang doon ay ang mga pari. Yun yung unang parte. Sa labas, meron pang isang court. There's another court. No? And that's only available to Israeli men. Yung mga Hudyo na taga-Israel, na lalaki, sila yung nandun sa susunod. Pagkatapos nun, meron pang isa na namang court. No? Doon naman, exclusive yon sa mga Hudyo na taga-Israel na lalaki at babae. No? So, lalaki at babae, lalaki. Tapos, doon sa pang-apat, yung pinakadulo, yun yung lugar ng mga hentil. No? Ito yung mga foreigner. Ito yung mga hindi Israelita na Hudyo. Okay? So they came from far away and they went to the temple to worship, to pray. Hanggang doon lang sila sa malayong yon. Yun yung lugar na kung saan merong mga nakatalagang mga mamamalit ng pera at mga nagtitinda. And for all we know, yung mga leader, yung mga pari, ang nag-commission doon para dyan pumwesto at nagiging source ng pagkakakitaan. So, nakikita nyo, no? Si Jesus nangihinayang kasi ang layo-layo ng pinanggalingan. Pumunta dito sa lugar na to para magdasal. Dinadaya. At hindi pa sila nagkakaroon ng intimacy with the Lord because ang gulo-gulo. So sa galit niya, katulad ng sinabi dito, kumuha ng lubid, pinaghampas, pinagsisipa, pinagtataob lahat. So he was not angry because of the business. He was angry because sin was being committed right there in his Father's house. And thus, anong ginawa niya? Nilinis niya yung templo. There was a cleansing
of these people who were committing these sins. Ito yung nangyayari. If we will connect to our catechism, ito yung nangyayari kapag tayo binibinyagan at binubuhusan ng tubig. We are being cleansed of our sin. And what sin was that? The original sin. Yung sin, yung kasalanan ni Eva at Adan. And if you're going to go back, medyo mahabang storya, summarize ko na lang, ano ba yung kasalanan ni Eva at Adan na napasa sa atin? It's a disobedience to God. Disobedience because of greed, katulad ng mga nangyari dun sa templo. Bakit? Kasi sinabihan si Adan at Eva, wag niyong kakainin yung bunga nung puno na nandun sa gitna. Kainin niyo na lahat ng bunga sa lahat, pero wag lang yon. Tinukso sila ni Satanas sa pamamagitan ng ahas. Di ba? Anong sabi? Huwag kayong maniwala. Di naman kayo mamamatay pag kinain niyo yon. Tsaka tingnan niyo. Di ba? Hindi naman ito yung nandun sa Ebanghelyo, ay sa Biblia, pero kinukwento ko lang para we will have an idea of what happened. Tingnan niyo, sarap-sarap po, hinog na hinog. Di ba nakakatakam? Ganon. So, anong nangyari? Si Eva, kumuha, tinikman, yon. They realized what is right and what is wrong, and they thought themselves as gods, and they suddenly realized they were naked. In other words, they disobeyed the Lord because of the temptation, and they were greedy because of what they thought, ano yung dinideprive, ano yung hindi binibigay sa kanila ng Diyos, o may itinatago sa kanila yung Diyos. Ito yung inaalis. Dito tayo pinalalaya ng Panginoon kapag tayo bininyagan. At saan ang galing yon? Dun sa kanyang pagkamatay sa krus. So, it follows na yung pagkakalaya natin sa kasalanang mana did not go not without a price. Malaki ang halaga ng pagkakalinis natin sa kasalanang mana. At ang halaga na yon ay ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. And so, that's how we should see, no? Paano natin titignan yung kahalagahan ng ating binyag. It's not just a rite or sa celebration. Nung tayo binyagan, pinalaya tayo ng Panginoon sa kasalanang mana. Though we were not freed from temptations, kasi tayo pa rin ay may kalayaan para pumili sa Diyos. Pero pinalaya tayo at ibinalik sa atin yung paradise that was lost because of the sin of Adam and Eve. Katulad ng sinabi ko nung nakaraan, para kang yung nasa laya, nakulong dahil sa kasalanan, pinalaya. Yun ang nangyari sa atin sa binyag. Kaya pag nagkakasala tayo uli, parang gusto mo na namang makulong. Kaya kung titingnan natin, parang isang malaking kalokohan na tayo pinalaya, pagkatapos gusto ko pa rin makulong dahil sa kasalanan. And so, that's the value and meaning of that pouring. So the way, in the sense that the Lord Jesus cleansed the temple of sin because it was His Father's house, He cleansed us of our sinfulness because we are also the temple of the Spirit. Di ba? Yan din ang paniniwala natin. Tayo'y templo ng Espiritu Santo. Sumasa atin ang Espiritu, kung kaya't ang kasalanan ay walang karapatang mamalagi sa ating puso at sa ating katawan. At siguro magandang sariwain natin at alalahanin natin. And maybe I can say, sa bawat panahon na nakakakita tayo ng tubig, o nakakainom ng tubig, o naliligo ng tubig, alalahanin natin na yun ay naging simbolo ng ating kalayaan. It should always remind us of our freedom from sin. And hopefully, we will remain free from that sin because it did not go or it did not happen not without a price, as I've said. Ang naging kapalit nun ay ang kamatayan ng ating Panginoon at ang pagkabuhay ang nagbigay sa atin ng bagong buhay at nagbalik sa atin nung paradise na nawala o na naibalik or was lost because of the sin of Adam and Eve. Okay. So, tayo po tayo.
Sa ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan, ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ituring nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Mapagtanto nawa namin na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami, iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos. Maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya ang pagtupad namin sa mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Talikdan nawa namin ang mga gawaing mahalay, maharas, at nakakapinsala sa ating pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pa nating mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso, tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Nihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming hinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay.
Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino at yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami ay iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Communion Antiphon. Mga mayang nagpupugad sa templo mo'y nagagalak, Panginoon, silang lahat sa piling mo bawat oras ay talagang mapapalad. Komunyong Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito ay pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang mga paalala. Bilang tugon sa panawagan ng simbahan, ang lahat po ng araw ng linggo sa panahon ng Kwaresma ay nakatalaga bilang Alay Kapwa Sunday. Magkakaroon muli tayo ng second collection hingil dito. Ang lahat ng malilikom may bibigay sa Caritas Manila upang ipamahagi sa mga kapatid nating nangangailangan. Nagdaraos po tayo ng daan ng cross o way of the cross sa loob ng simbahan tuwing Biyernes sa buong panahon ng Kwaresma. Pagkatapos na ika-6 na gabing misa, inaanyayahan ng lahat na makiisa. Available na po ang mga Lenten bags para paglagyan natin ng mga naipong bunga ng ating sakripisyo sa panahon ng Kwaresma. Ito po ay ating iaalay sa darating na Huwebes Santo sa misa ng huling hapunan ng Panginoon. Humingi lamang po sa mga ushers natin. Nais din po nating ipaalam na nadagdag po tayo ng misa sa araw ng linggo. Ito ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ngayon po ay pakinggan natin ang ulat, pasasalamat at paanyaya ng ating Kura Paroko, Father Benny Tuaso. So bilang ulat, kinagagalak kong ibalita na natamo natin ang minimithi natin sa ating 2M4M fundraising project. Nakatanggap tayo ng halagang 2,061,874 pesos and 75 centavos. Bakit ho may butal? Kasi ho yung mga galing ng abroad na dollar na kino-convert ay hindi naman eksakto. Malaking tulong ito upang maitaguyod ang misyon ng simbahan. Kaya't sa ngalan ng mga mananampalataya ng ating parokya ng San Antonio ng Padua, taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga nagmagandang loob at nakibahagi sa layunin nating itaguyod ang misyon na pagdidiktas ng simbahan. Asahan ninyo na ang Diyos ay hindi natin maihigitan sa pagiging mapagbigay. Subalit hindi dito nagtatapos ang ating pagkakataon na maging bahagi sa kaligtasan ng ating kapwa. Itutuloy pa rin natin ang ating stewardship pag-asa program. Malugod pa rin nating tanggapin ang inyong mga alay pasasalamat bilang suporta sa mga gawaing pagdidigtas ng simbahan. So, maraming salamat po. Binisikan tayo ng tubig bilang paalala ng tubig ng binyag na tagapagpahayag ng pagpapala. Pinamalas ito noong nalangin mo ang tubig na sagisag ng pambinyag na tubig. Noong pinahintulot ang malaking baha na tumapos sa kasamaan at nagpasimula sa kabutihan. At noong pinatawid sa karagatan at pinalaya sa pagkaalipin ang mga anak ni Abraham. Pinamalas rin ang pagpapala nung binyagan ang anak mo sa ilog Jordan at noon ay dumaloy ang dugo at tubig sa puso ng anak mong iniibig. Lahat ng nakikiisa sa kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng binyag ay muling nabubuhay kasama niya. Sa susunod na linggo ay pagninilayan natin ang pagpapahid ng langis na nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag bilang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta. So, pagkatapos tayo binyagan ng tubig, di ba pinapahiran naman tayo ng langis. Yun naman ang ating ipapaliwanag. Kung gusto nyo, pwede ho kayong magdala ng langis sa Sabado. At ito'y ating babasbasan. Dapat yun ay galing sa anumang halaman. No? Should be, wag hong langis ng baboy o ng anong hayop po. Pwedeng langis ng mga halaman. Yan. Tapos babasbasan natin at yun ay maaari niyong gamitin sa anumang pagpapabanal o anumang spiritual ninyong pangangailangan. Sitayo na po tayo. Sumainyong Panginoon. At sumainyo. Palain kayo na makapangyarihang Diyos Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. O sa ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.